Ngayon, Sunday Gospel Reflection, kahit na bumabagyo, meron pa rin tayong Gospel Reflection dapat. Mas kailangan natin yan, no? Bakit nasabi na ang buhay ng tao ang pinakamahalaga sa lahat? Basic human right o basic concern ng mga public officials ang buhay ng isang tao. Bakit? Kasi sa Christian doctrine o sa Catholic teachings o sa Catholic catechism, ang tao ay templo ng Espiritu ng Diyos. So, lagay na natin sa ganun. No? Kasi yung gospel ngayon, nakalagay sa gospel na ang tinutukoy ni Lord ay yung templo ng kanyang katawan. Hindi yung templo na 46 years itinayo. No? I mean, marami sa mga Hudyo ang nililiteral. Okay? Masyado nilang niliteral. Verbis legis. Kung ano yung sinabi, yun agad. Pero yung sinabi nga sa gospel, ang itinutukoy ni Lord ay yung templo, yung katawan niya na i-destroy. Ibig sabihin, mamamatay siya. After 3 days, mabubuhay siya. So, yun. Kaya mas binibigyang diin yung buhay ng tao dahil yun ang pinakamahalaga sa lahat. Yun ang pinangangalagaan sa lahat. Hindi lang dahil karapatan ng tao yun, kung hindi dahil nananaan sa kanya yung espiritu nung nasa itaas o yung espiritu ng may kapal. So, ilagay na lang natin sa ganun. Kasi minsan, sa simbahan, masyado tayo nagpo-focus to sa masasamang pag-uugali nung nasa simbahan without pointing our own. Diba? Sinasabi natin na nagmamarites yung ibang tao. Bakit kayo ba? Hindi kayo nagmarites sa ano nyo? Hindi kayo nagmarites sa sarili nyo? Diba? Madali nyo tignan nyo ibang tao, pero baka may information kayong pwedeng gamitin na pwedeng makasira sa ibang tao. Yun. Buti sana kung hindi nyo alam yung information na yun. Kung alam nyo at alam nyo makakasira, di ba panakot nga? Panakot nyo, di ba yung lumalabas ngayon, di ba? Sige, pag kinanti nyo ako, ilalabas ko lahat ng baho nyo. Di ba? So, wag nyo sabihin na hindi kayo nagmarites ever in your life. Yeah? Tsaka wag na kayong wag na kayong mag-deny na kasi may mga may mga bagay naman na hindi nyo maiwasan at hindi naman ikagagalit siguro ng tao na yun. Hindi naman siguro ikagagalit ng tao kung alam niya na hindi nyo maiiwasan yung mga bagay na gano'n. Yun yung sinasabi ko, lumalabis kayo. Lumalabis tayo sa pagtulong, pero dapat maintindihan natin minsan kung hanggang saan lang yung dapat natin itulong kasi nakokompromiso na tayo. Siguro dapat ang ibigay lang natin na yung everything, yung halos walang ititira, yung time para sa Diyos. Yun. Yung time para sa simbahan. Diba? Kasi ang simbahan ospital ng makasalanan. Ospital yan. Hindi perpekto yung taong simbahan. Kung kaya ko lang alam pumunta ng simbahan ngayon, lagi ako nasa simbahan. Kaya nag-online mass na lang ako kasi siyempre, di ba, nag-iingat na rin. But, kung makaka-chances na pumunta ng simbahan, why not? Di ba? Kailangan ko yun. Lahat ng tao kailangan ng simbahan. And, pag taong simbahan ka, dapat alam mo yung ginagawa mo. Malinaw ang isip mo. Dahil ikaw ay guided ng Diyos. Di ba? As temple of God, God is clear. Malinaw ang isip ng Diyos. So, dapat malinaw din ang isip natin. So, yun lang po.